Series vs 1 by WeTrend Esports! Angas at lakas at mukhang mas maangas ang WeTrend this time. WeTrend Esports ang team na gumulat sa marami at nagpainit sa unang linggo ng Philippines Kings League o PKL Fall 2025 na nagsimula noong August 29. Ito ang bagong team na hawak ni Doggy. Tara balikan natin ang pinakita nila sa unang linggo ng PKL. Team ACT ang una nilang nakalaban. Sobrang solid ng pinakita nila sa unang game. Yung mga assist ni Aaron gamit si Mai Shirano dagdag mo pa yung rotation ni Maze gamit si Zhuangzi na isang support hero. Kaya laging choke yung mga kalaban at masasabi mo rin na napakaganda ng comms nila dahil walang clash na hindi sila kumpleto. Dahil sa pressure na natatanggap ng ACT ay napabayaan na nila si Chano na isang marksman hero na gamit ni Darfin. Kaya naman malaya siya nakapag-farm at nakabuo ng mga items. Dahilan para ma-snowball nila yung game. Kaya naman dito na-secure nila yung panalo sa Game 1. At si Darfin ang hinirang na MVP sa game na to. Sa Game 2 marami ang nagtaasan ng balahibo sa lakas ni Arise sa paggamit kay Jing na isa sa pinakamahirap na hero sa Honor of Kings. Kasama na dito ang mga control ni Aaron gamit si Yixing at bilis ng ikot at assist ni Mace gamit si U1. Masasabi mo na lamang ang lineup ng ACT sa game na to, ngunit hindi sila nakapalag sa malupit na chemistry ng WeTrend. Maaring kampante ang ACT sa picking nila, ngunit hindi ito basehan para magwagi laban sa may maayos na sistema at malinis na comms. Kaya naman na ipanalo nila ang match na ito laban sa ACT nang walang talo, at ang hinirang na MVP ay si Mace gamit si U1. Sa ikalawang araw ng PKL nakatapat nila ang Flash. Sobrang dikit ng laban nila dito lalo na nung early, kung saan nalugi si Syndicate sa Clash Lane gamit si Dharma dahil sa bilis ng ikot ni Pei na siya namang jungle ng Flash. Ngunit ilang beses nahuli ng WeTrend ang mga kalaban na mag-isa, kaya dito nagawa nila makabawi mula mid at late game. Samahan mo pa ng mga sustain ni Yuan na gamit ni Aaron at mga assist ni Lubang na gamit naman ni Maze. Kaya naman nawala sa momentum ang Flash at pasok na lang ng pasok kahit kulang at gap na. Sa match na ito nakuha ng WeTrend ang unang panalo. Si Maze naman ang naging MVP sa game na to gamit si Lubang. Sa game 2 nabigo sila makuha ang panalo dahil sa Charlotte na gamit ng Flash. Ito ang kanilang unang talo para sa linggong to. Sa game 3, masasabi mo nalugi ang lineup ng WeTrend. Sa usaping sustain at mobility, lamang na lamang ang Flash sa early hanggang mid at kaya nilang ma-snowball yung game. Sa tingin ko nabasa rin naman nila to. Kaya naging mailap sila lalo na si Darfin na gamit si Marco Polo sa farm lane kung saan hinayaan nila to na makuha ang lahat ng resources para magkaroon ng damage ang kanilang team. At dahil sa lupit ng awareness ni Darfin sa mapa, nagawa nito makabasag ng mga tore na sinabayan ng vision ni Sakir at assist ni Menki at Yixing sa mga possible engagements. Hindi sila nabigo sa paraan na ito dahilan para makuha nila ang panalo sa ikalawang araw ng PKL at si Darfin ang hinirang na MVP para sa panalo na to. Para sa huling laban nila ngayong linggo, nakatapat nila ang Elevate. Napakaganda ng lineup ng Elevate sa laban na to, ngunit hindi sila nakapalag sa pangbalagbagan na lineup ng WeTrend. Sa mga set ni Dharma na gamit ni Syndicate na sinabayan pa ng mga initiate at control ni Lian Po na gamit naman ni Maze. Dagdag mo pa yung damage at likot ni Pei sa pagtapos sa mga kalaban. Kuhang-kuha ng mga hero na to ang aggressive play ng WeTrend na nagpahirap sa Elevate para makasabay sa mga clash. Kaya naman dito nakuha nila ang unang panalo at dito nakuha ni Arise ang unang MVP niya para sa linggo na to. Nabigo sila makuha ang panalo sa Game 2 dahil sa Luna na gamit ng Elevate. Ito ang kanilang pangalawang talo para sa linggo na ito. Sa Game 3 lamang ang lineup ng Elevate kung early ang usapan kumpara sa pang late game tulad ni Lam na gamit ni Arise at Arlie na gamit naman ni Darfin. Kaya naging mailap ang WeTrend sa laban na ito. At dahil sa lineup nila lagi nakadikit si Guanyu kay Lam para kunin ng mga objectives na sinasamahan na rin ni Yixing, habang si Arlie ay abala sa pag-clear at pag-push ng mga lanes sa tulong ng mobility nito. Mabilis naman na nakaka-respo si Lubang dahil sa ultimate nito. Ngunit dahil sa lineup ng Elevate, nakabawi ito nung late game na halos maubos ang WeTrend. Ngunit nagkamali ang Elevate nang subukan nilang pitasin sila at Guanyu sa river topside dahilan para maubos sila sa clash. Dito ay nagkaroon sila ng pagkakataon para tapusin at makuha ang panalo sa game na to. Si Syndicate na nakakuha ng MVP gamit si Guanyu. Sa pagtatapos ng linggo, nakakuha sila ng 3 panalo. Talagang nakakabilib ang aggressive play na pinakita ng WeTrend. Pero sa tingin mo, sapat na ba yun para makuha ang titulo at makapasok sa World Tournament? At ano pa mga paghahanda ang kailangan nilang gawin? So yun lang guys, kung bago ka lang sa aking page, huwag mo kalimutan mag-follow and mag-react sa mga contents na ginagawa ko at para rin updated ka sa mga nangyayari sa buhay ko. Chismosa ka naman, diba? Charot! Sana nag-enjoy ka sa video natin ngayon. See you next content! Bye-bye! Mwah!